na bentahan, pagmamaltrato at pang-aabuso, pati na rin ang pagpapabaya sa ating mga alagang aso at mga hayop. Tila limitado ang batas para maproteksyonan ng mga ito. Sa ating episode ngayong araw na to, ethical dog breeding sa bansa. Ano kaya ang estado? Panuurin natin ito. Noong unang panahon, katuwang na natin sa pangangaso, pagpapastol at pagsasaka. Hanggang sa mga modernong industriya, patuloy tayong binibiyayaan ng serbisyo ng mga hayop. Ang mga aso halimbawa, di na mabilang sa dami ng mga breeds. Metikuloso ang pagpapalahi para makuha ang ugali at pangangatawang angkop para sa mga partikular na gampanin. Breeding because you would like to promote the quality of the breed, and you also would like to other dog lover to experience the love and the love that these breeds gives to the owner. Sa laganap na bentahan, tila limitado naman ang batas para bigyan ng proteksyon ang mga hayop. Kung minsay kalakal, kung ituring ang mga abang nilalang, mga gamit pamormang nauuso, nalalaos at naluluma. Ang kanilang purpose is not to take care of the animals because ito ay for profit. Madalas nadi-disregard yung welfare ng mga animals. Malaking kita sa pinakamababang puhunan, ganyan gumagana ang puppy mill. Talamak dahil sa dami ng tumatangkilik dito. Lingid sa kaalaman ng ating mga pet owners ang pagdurusang dinadanas ng kanilang mga alaga. Dahil sobra silang nagpo-produce ng mga pets or ng mga puppies or dogs, marami sa kanila hindi nakaka-experience ng veterinary care, walang vaccination, and yung kanilang kondisyon is poor. Dahil nga parami lamang sila ng parami para sila ay tuloy-tuloy na maibenta. Nakakahiya to identify yourself as a breeder, and yet you are just after for the business side. Continue on loving the breed, loving the dogs, and let's breed not just for money, kasi money will come eh. Para sa Animal Kingdom Foundation, maaaring nasa malapit lang ang sagot para matuldukan ang maling kalakaran. Mga kaibigan kong minsan ay di pinapansin, ngunit matagal nang bahagi ng ating lipunan. Napaka-importante, syempre, na ang ating mga pets, educated tayo when it becomes to the welfare of the animals. At bigyan po natin ng pagkakataon ang ating mga aspin, at yung mga rescued animals natin para sila po ay maging parte ng inyong pamilya. Napakaganda rin, of course, na i-promote talaga natin sila dahil they are our very own and they are beautiful. Sana dumating ang araw na wala ng mga hayop ang maging biktima ng mga taong wala ng gusto kundi magmaltrato, mang-abuso at magmalupit ng mga hayop. Dahil hindi lamang tayo ang may kwento, pati na rin ang ating mga alaga na dapat ninyong malaman. Ito po si Attorney Heidi para sa Hayop sa Kwento.